nadadapa, bumabangon. Gaya ng puno, hindi pumapalag. Hey there, Nocturnes! So, nandito tayo ngayon sa bago na kong tahanan. Yan. So, as nakikita nyo, dyan na, unti-unti may mga gamit na ako na-install. So, isa lang na dapat gawin ay ikabit tong aircon. Nakita nyo ngayon. Yan. Dahilan kaya hindi ako nakapag-produce ng matagal. Kasi inasikaso ko yung bagong tahanan. Bukod dyan, may masters pa. Then, trabaho. Tinapos ko yung mga backlogs ko sa work. Magkakasabay ang lahat ng ito. Pero hopefully, makapag-move in na ako dito ng tuluyan. Yung tipong makakatulog na ako. Objective ko talaga ay maging livable to. Yan. Imagine comeback episode ito pero ginawa kong raw kasi gusto kong maging totoo. Siguro oras na para magsimula ng bagong series. Tigil muna tayo tungkol sa sexuality, no? Ang gusto kong pag-usapan yung matagal na bagay na dapat pinag-usapan natin pero hindi ko siya masyadong na-bring up o hindi ko alam kung na-bring up ko ba to o never ko siyang bring up kasi hindi naman ako confident na pag-usapan. Pero pag-usapan na natin yung tungkol sa yaman. Finances. Isang bagay yan na tinake for granted ko. Marami nagsasabi na, nakapagpundar ako ng ganito, marami nagsasabi na magaling daw ako magtipid. Ako, hindi ko na naman tiningnan bilang skill yung pagtitipid, kundi isang bagay na dapat kong gawin para mabuhay. Yan. Kaya pag-usapan natin yan, yung financial health. For starters, yan, kung mag-i-invest ka sa mga ganito, condo, dapat talaga siguraduhin mong meron kang pondo. So, one tip na bibigay ko sa inyo ay pag magkakaltas kayo, di ba, let's say, kakasweldo nyo lang, mas lalo na kung petsa de peligro, dapat unahin nyo muna yung savings. Di ba, mag-budget na kayo. So, budgeting tip number 1, kaltasin mo muna, maybe 10 or 20% nung neto mo, yung makuha mo sa isang pay cut-off period. So, 10% kuha rin ng 10,000 kung yun yung neto mo, kung nakaltas na lahat ng mga, yan, yung pag-ibig mo, SSS, saka mo, pag na-allocate mo na yung savings mo, let's say 10% ng 10,000, so 1,000. Yung 1,000, pag nakaltas mo na yan, saka mo naisipin ibang mga gastusin. Hindi yung, kasi kadalasan ginagawa ng iba, kagastusin muna, hindi na inuuna yung sarili. Yung ginawa ko throughout the years. Nagtrabaho ako 2013, nagpundar ako ng condo 2021. That's bale 8 years after having been in the workforce, no? Yung mga ganitong investment, hindi mo agad-agad yan magagawa. Pero kapag nag-savings ka, kahit yung kita mo hindi naman yung pang-milyonaryo, although in principle, kapag kinuha mo yung sum ng mga kinikita na isang employee, okay, per year, umabot naman yan ng mga 6 digits. Tapos kung 2 years, 1 million. Pero nagmumukha lang hindi umaabot sa million kasi ang daming gastusin. Saka hindi na nakakapag-ipon. Yun yung struggle na sa tingin ko ng marami. Mas lalo yung mga generation ko, mga millennial. Kaya hindi na-afford yung mga ganitong investment kasi kulang sila sa pagtitipid. Malaki nga kinikita, pero kung yung kinikita mo, nawawala lang bigla kasi hindi mo nahawakan ng maigi, wala. Kaya yung first financial tip ko sa comeback episode na ito, magtipid at ito ang iyong abutin. Well, dito, saka natin pag-usapan anong mga plano ko para sa ganito investment. Kung papaupahan ko pa ba o titiran muna. Pero yun muna bala ko, tirahan muna. And then, kapag natapos na yung paggawa ng mga amenities at ibang building sa condo, sa ako pag-iisipan paupahan. So, yun lang. Maraming salamat sa pag-tune in. Kahit na matagal akong hindi nagparamdam, nandyan pa rin kayo, Nocturnes. So,
Continue surviving in the dark. In the dark ang liwanag. Pagkabitaw ng mga bakal, lumilitaw ang mga ugat, tumingala at lumingon. Harapin mo ang pintuang iyon.